Bishop Efraim Fautagana, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang umaambong hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpuz, ako naman po si Josa Cruzat. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes. It's Swell Day. October 31, Bagyong Leon. Humina na sa typhoon category at hinahambalos naman ngayon ang bansang Taiwan. Marami na rin sa mga Taiwanese ang nagsipag-evacuate. Ang Batanes, hinagupit ng malakas na hangin ng Super Typhoon Leon. Signal number 5 kaninang madaling araw. Mga namatay sa pagsalanta ng bagyong Christine. Umabot na isa sa 150 katao. Mga nawawala umabot naman sa 29 ayon sa NDRRMC. Mga sementeryo sa Metro Manila, bantay sarado ng mga pulis. Maayos sa pangkalahatan ayon po yan sa NCRPO. Code White Alert, itinasama ng Department of Health sa mga ospital para sa ligtas sa undas sa 2024. Malaking Pogo Hub sa Bataan, ni-raid ng PAOK at PNP, daan-daang Pogo workers na rescue. Nakarating na sila ng Bataan. Samantala, Bulkang Kanlaon aktibo pa rin. Seismic activity tumaas ayon sa PHIVOLCS. ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta balik pwesto matapos na ipawalang bisa ang kanyang suspensyon. At para sa mga gustong mag-aral sa Philippine Military Academy, nasa mahigit 21,000 pero 1,000 lamang ang mga pumasa. At ngayon sa detalye natin mabalita, unahin natin ang kalagayan ng bagyong Leon. Buti naman at humina na ang bagyong Leon habang ito ay dumaan malapit sa Orchid Island sa southern Taiwan. Ito ay nasang lalabas ngayong hapon o kaya mamayang gabi o madaling araw. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyong Leon sa layong 155 km bawat oras sa 155 kilometers sa hilagang bahagi ng Itbayata, Batanes. Taglalakas na hangin 175 km bawat oras malapit sa gitna. At may bugso ng 215 kph. Wow, bilis. Ang lakas. At kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 km bawat oras. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Leon mamayang gabi o kaya madaling araw. Sa ngayon, nakatas na lamang ang signal number 3 sa Batanes. Habang signal number 2 naman sa Babuyan Islands. Samantala ang signal number 1 nakataas naman sa Cagayan, Isabela, Apayao, Abra. Kasama rin ang Kalinga Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur.
Samantala, hinugupit ng Bagyong Leon ang Batanes. Sa Facebook post ng Batanes Police Provincial Office, makikita at maririnig kung gaano kalakas ang hangin at ulan kaninang 2:00 ng madaling araw. Ito'y sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyo at nung nakataas ang signal number 5 sa lalawigan. Sa video ng Batanes Police, maririnig ang malakas na hangin na dala ng Bagyong Leon. Sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin aabot sa 175 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Mula sa signal number 5, ibinaba sa signal number 3 ang buong lalawigan. Panoorin po natin ang video na ito. Lakas ng dagundo. Lambay na kayo winasak nito. Ang pangalan pala niyan na Miss Josa sa Taiwan ay Typhoon Kong Ray. Kong Ray. Kong Ray. Yan po ang pangalan. Kung dito ay Bagyong Leon, sa Taiwan ay tinawag nilang Typhoon Kong Ray. Alamin natin update ng Bagyong Leon o Kong Ray sa Taiwan. DZRH Weather Bulletin. Alamin natin ang latest mula sa Pag-asa mula kay Miss Veronica Torres. Miss Veronica, kumusta na ang Bagyong Leon at nasaan na siya? Apo, ito ngang si Leon, kaninang 3:00 ng hapon ay yung kanyang mata nasa may layong 285 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 255 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong hilaga-hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Next update kay Leon ay mamaya maglalabas tayo ng bulletin ng 5 p.m. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan natin yung rains with gusty winds sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang dala ng trough ni Typhoon Leon at sa Visayas at Mindanao. Asahan na nga natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. At yun nga po munang latest. Veronica? Yes po. Pagdating ba ng Taiwan, itong Bagyong Leon na Kong Ray sa Taiwan, ito ba ay ganun din ang kalakas nung siya ay nasa Pilipinas? Opo, ngayon, bahagyang humihina na nga ito nung habang papalapit ito sa Taiwan area. Gayon pa man, malakas pa nga rin yung hangin, may mga pag-ulan pa rin. So, mananalasa pa nga rin itong Leon kahit bahagya siyang humina. Ayan, okay. Maraming salamat, Veronica. Bakit andyan ka pa? Kanina umaga pa nag-report sa amin. Umuwi ka na. Sana okay ka lang, Ma'am Veronica. Tapusin lang po natin yung live natin na 5 p.m. Uwi na. Ayun. Pare-pareho pala tayo ng duty hanggang 5 o'clock. Maraming salamat, Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. DZRH Weather Bulletin. Sa detalye pa natin mabalita, nanindigan ng Pag-asa na hindi sila nagkulang sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa hagupit ng Bagyong Christine. Ito'y kaugnay sa sinabi ni Senator Francis Tolentino na mas nakapaghanda sana ang mga lugar na tinamaan ng bagyo at baha kung naiulat naman ng Pag-asa ng wasto ang dami at lakas ng ulan na bubuhos. Sa interview ng 2x2, sinabi ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na walang naging pagkukulang ang mga taga-Pag-asa weather forecast sa pagre-report ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa bagyo. Bukod dito ay hindi lang naman anya ang buhos ng ulan ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha at landslide. Narito si Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. And then ang susceptibility of an area to these hazards, I'm referring to floods and landslides naman ay hindi lamang rainfall ang nakaka-influence but other factors kagaya po ng land use or development along the slopes. So maraming factors. Ano? Yes. Of course.
Samantala, Diyosa, sinabi Ayun. pa ni Servanto na nirerespeto pa rin nila ang pahayag ni Senator Tolentino at tinatanggap nila itong constructive criticism. At tiyak na bukas sila sa anumang uri ng kritisismo na maaari ikaayos ng kanilang serbisyo sa publiko. At nagpasalamat din si Servando sa patuloy na pagsuporta ni Senator Tolentino sa pag-asa lalo't sa pagtaas ng kanilang budget nitong taong 2024. Samantala, umakyat pa sa 150 ang bilang ng mga napaulat na nasawing iniwan ng Bagyong Christine. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 14 pa lamang sa mga ito ang nabavalidate na may kinalaman sa sama ng panahon. Samantalang 115 naman ang naitalang sugatan habang 29 pa rin ang nawawala. Sa kabuuan, higit 1.8 milyon na pamilya o 7.4 milyon na katao ang apektado ng bagyo sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Samantala, peaceful. Mapayapa, ayan, parang rest in peace lang. Bagay na bagay. Ayan o. Sa pangkalahatan, ang bisperas na undas dito sa Metro Manila. Ito naman ang pagtaya ni NCRPO Chief Major General Sidney Hernia sa panayam ng Rapido Hataw Balita. Ang kay General Hernia, maayos na naipapatupad ang ikinasang deployment plan sa Metro Manila kung saan libo-libong mga personnel o mga pulis ang nakadeploy ngayon sa mga sementeryo at meron pang mga checkpoints. Kasi nito ay muling nagpaalala si General Hernia sa publiko ng ibang pag-iingat at manatiling alerto mula sa kanilang pag-alis sa bahay hanggang sa pagdalaw sa mga sementeryo. Nato si General Hernia. Maganda naman ang naging resulta ng ating pag-iikot. Yung deployment ng ating mga personnel is naayon sa ating personal deployment plan. So, nasunod naman yung ating plano. At nakikita naman natin sa ating regional monitoring center yung deployment na maayos. We're just going down para makita natin, ipavalidate kung yung ating nakikita dun sa screen natin sa online monitoring system natin ay the same sa nangyayari sa ground. So far okay naman siya. Nagdeklara na ang Department of Health Calabarzon ng Code White Alert bilang paghahanda sa paggunita ng undas. Ayon kay Health ASEC o Assistant Secretary Ariel Valencia, nangangahulugan ito na naka-alerto na ang lahat ng ospital at health facilities sa buong rehiyon. Layon anya nitong makatugon ng mas mabilis sa mga regional health worker sa mga emergency simula bukas para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko lalo't posibleng ulanin ang paggunita ng undas. Pinayuhan naman ng health officials ang mga magbabaon sa sementeryo na ugaliin ang maayos na paghahanda ng pagkain upang hindi ito mapanis at mauwi sa food poisoning. Gayon din ang pagbaon ng sapat na tubig para mapanatiling hydrated. Wala ba mga stall ng ano dyan? Minsan may mga stall ng hotdog, pizza. Ayun lang, hindi natin sure kasi minsan tinatanggal po para iwas traffic. Pero sa mga probinsya, merong ibang ganyan. Ewan ko lang dito sa Metro Manila, bawal yata. O kaya sa labas siguro yung sementeryo. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Naku, sa mga taga malapit sa bulkang Canlaon. Abay, nag-aalburuto ang nasabing bulkan ayon sa Phivolcs. At malaking pogo hub sa Bataan ni raid ng PAOK at PNP. Abay, daan-daang pogo workers na rescue. Bakit sila na rescue? Diba dapat inaresto? Dahil sila ay gumagawa ng mga kalokohan. Samantala, Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta abay balik pwesto matapos ipawalang bisa ang kanyang suspension. Uy, ang dami palang gusto maging militar, sundalo ha? Yung mga 21,000 na kumuha ng exam para makapasok sa Philippine Military Academy.
Aba, Mr. Krisa Laksa, ha? Abay, 1,000 lamang ang pumasa. Wow. Napakaunti naman, out of 21,000. Ang lupit naman, ha? Hirap ata ng exam na yon. Mukhang talo pa ang bar exam, ha? Ang detalye ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Oras, Ninong Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Ninang Hermana Rosie Sarangaya. Ganap na alas 4:25. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Oras sa ganap na alas 4:31. Fully book na ngayon ang ilang biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong bisperas ng Undas. Ayon sa mga dispatcher, kabilang sa mga fully book na ay ang biyaheng Iriga, Nagabuhi mamayang alas 6:45 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Pero patuloy pa rin dumaragsa ang mga magsisipag-uwian sa kanilang probinsya, kung sa kagabi ay mayigit 122,000 ang mga paserong nagpunta sa PITX, at ngayon ay inaasang aabot naman sa 200,000 katao o pasero ang magdadagsaan ngayon sa PITX. Para matiyak ang kaligtasan ng pasero, sumalang ang 93 bus drivers sa random drug testing. Nako, 3 drivers ang natuklasan. Nagpositibo sa droga kaya kinumpiska ang kanilang mga lisensya. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, oras na magpositibo pa ito sa confirmatory test, ay suspension ang kanilang lisensya, ang maaring maging parusa. Dapat huwag munang pagbayari ng kanilang konsumo sa kuryente ang libo-libong nawala ng serbisyo ng kuryente epekto ng Bagyong Christine. Ito ang panukala ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, lalo na't maraming mga lugar partikular sa Bicol areas ang hindi pa ganap na nare-restore ang supply ng kuryente hanggang ngayon. Ang rekomendasyon ni Castro ay matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Energy Regulatory Commission na pag-aralan ang flexible payment option sa mga electricity bill sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ayon kay Castro, hindi naman nalulugi ang mga electric companies kapag winave ang bayad sa mga calamity-stricken areas. Paliwanag ni Castro, dapat ipakita ng gobyerno ang malasakit at ang pag-waive sa electricity bill ay malaking tulong sa mga hindi pa rin ganap na nakakabangon sa pinsala ng bagyo. Samantala, alamin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa palasyo ng Malacanang. Aba, Misalet, kailan dadalo ang Pangulong Marcos sa labi ng kanilang yumaong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ayan. Hindi na mabuti, baka pinahukan ni Vice President Inday. Grabe naman. Pero ang report ni Miss Let, Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak na in full control ang gobyerno sa naging epekto pinsala dulot ng Bagyong Christine at Bagyong Super Typhoon Leon. RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay-kayang pangasiwaan ng gobyerno ang disaster response action sa ugnay ng magkakasunod na kalamidad at nananatili itong in full control. Yan ang ginarantiyahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa harap ng pananalasa na naman ng Super Typhoon Leon habang patuloy pang tinutugunan ang epekto ng Bagyong Christine.
Ayon sa Pangulo, maaaring banat na ang mga tauhan at resources ng pamahalaan dahil sa magkakasunod na bagyo. Pero sapat pa rin naman anya ang assets ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng kalamidad tungo sa pagbangon. Sabi ni PBBM, nagpapatuloy ang relief at recovery efforts sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christina. Kasabay nito ay handa rin naman anya ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa super typhoon. Ayon sa Presidente, nananatiling naka-full alert ang iba't ibang ahensya na nakahandang i-deploy anumang oras na kailanganin. Ito si Lieutenant Cito para sa DZRH. Yes, Akay? Kailan dadalo ang Pangulong Bongbong Marcos kay Apo Perdi sa libingan ng Mabayani? Abangan natin bukas, Lakay. Ganun ba? Sasabay ba siya bukas? Sa bagay, sa libingan ng Mabayani, hindi yata masyadong marami nagpupuntahan doon kumpara sa North Cemetery. So, mukhang bukas bibisita ang Presidente, Lakay. Ayan, baka mamaya pinahukan na ni Vice President Inday. I-double check natin. Ayan, pero usually last year ba anong araw nagpupunta ang first family sa puntod ng dating Pangulong Marcos? Hindi ako nagkakamali, Lakay, November 1 din. November 1 din. May misa sila doon. Kasabay ng pagdalaw ng Pamilya Marcos. Ayan, ano bang dala doon pagka dumadalaw doon? Nagdadala ba ng bagnet? Ayan. Maliban sa bulaklak bagnet. Empanada. Ayan. Anyway, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Huwebes, Miss Let? Bukod sa mga private meeting, Lakay, ay nakamonitor ang Presidente dito sa Super Typhoon Leon. Okay. Kumusta ang panahon dyan sa Maynila? Makulimlim, Lakay, pero wala namang ulan. Ayan, okay. Dito sa Pasay may minsan parang ihi ng Paambon-ambon para may kinakasal na tikbahan. Ayan. Paambon-ambon, pawala-wala. Ayan, okay. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka muna, Miss Let. Kinukumusta ka pala ni Reggie Espiritu. Ayan. Pinasyalan namin kanina sa Heritage Memorial Park. Ayan. Kinukumusta mga taga DZRH News Center. Ayan. Dadalaw daw mamaya. Sabi ko mag-report Ayan, pagbaba naman ng krimen sa panahon ng Duterte administration hindi mapatutunayan ng datos. Sino nagsabi na RH12 Milky Rigunan, Manang Milky? Arrest number 12, Manang Milky. Awanpay. Pero habang wala pa si Manang Milky Rigunan, sunod natin ang report ni Val Gonzales, pero ito may kaugnayan sa isinagawang pagsalakay ng PNP, CIDG, PAOK at AFP. Baka kasama ang militar sa illegal pogo na nag-operate sa barangay Parang Bagak, Bataan. Ang illegal pogo hub ay natuntun sa loob ng Centro Park Corporation sa nasabing probinsya. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, abay 2 taon na parang nag-ooperate ang scamming activities ng illegal pogo na ito. Abay, sino bang mayor ng Bagak Bataan, ba't di niya na-monitor ito? Abot naman sa 7 na kataong nakinabibilangan ng mga dayot at mga Pilipino ang target na ma-rescue ng nasabing operasyon. Ba't na rescue ang tinatawag, ha? Di ba dapat huli yan? Ba't rescue, ha? Unless na meron sila mga tinotorture dyan. Ayan, at least biktima sila dito, Lakay. At karagdagang detalye mula kay arrest number 5. Val Gonzales, please kami, nasaan mga hinuling mga pogo workers? Val. Valentino. Hoy, ba't na mga reporter natin? Ano nangyari sa linya natin? Putol-putol. Minumulto ba? Ayan. Baka humahagupit pa ang Bagyong Leon. Hinahagupit. Nagmumulto ka ba, Reggie Espiritu? Ayun, kaya pala. Nabanggit kanina. Sabi ko, mag-report Ayan. Basa. Habang sino bang ready, Miss Wina?
Winner Rider. Ayan. Kasi basa muna Miss Diyosa ng Kagandahan. Ayan. Tumaas ang seismic activity ng Bulkang Kanlaon. Ito ay matapos ma-monitor ng PHIVOLCS ang 64 volcano tectonic earthquakes hanggang umpisa hating gabi ng Huwebes. Ang bilang ay mas mataas kumpara sa 6 na pagyanig na naitala kahapon. Ibig sabihin, patuloy ang paggalaw sa ilalim ng bulkan habang umaakyat ang magma. Bukod sa pagtaas ng volcanic tectonic earthquakes, nadagdagan din ang volume ng asupre na ibinuga ng Kanlaon volcano kahapon kumpara ng mga nakalipas na araw. Ayon sa PHIVOLCS, nanatili sa alert level 2 ang Kanlaon. Subalit dahil sa kasalukuyan nitong seismic activity, posibleng mangyari ang biglaang eruption o pagsabog. Saan nga ba yung Kanlaon? Sorsogon o Negros? Negros Island. Negros Island. Samantala sa report ni Manang Milky Rigonan. The order is dead or alive. Pagbaba ng krimen sa panahon ng Duterte administration hindi mapapatunayan ng datos. Bumaba ba o dumami? Arrest number 12, Milky Rigonan, please come in. Milky. Lakay at Diyosa, lalo umanong dumami ang krimen sa bansa sa pagpapatupad ng kampanya sa war on drugs at extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang naging tugon ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, tagapamuno ng Quadcom, sa sinabi ng dating Pangulo na mas marami umano ang krimen ngayon kumpara sa panahon ng kanyang pamumuno. Ayon kay Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, sa datos ng PNP, ang mga index crimes mula July 2022 hanggang July 2024 ay umabot lamang sa mahigit 83,000 kumpara naman sa mahigit 217,000 na naitala sa parehong panahon sa unang 2 taon ng termino ni Duterte mula 2016 hanggang 2018. Sa panig Santa Rosa Representative Dan Fernandez, Chairman ng House Committee on Public Order and Safety, ang mga opisyal na datos mula sa PNP ay hindi tumutugma sa mga sinasabi ng dating Pangulo. Sabi pa ni Fernandez, ang marahas na gera kontra droga ni Duterte ay nagdulot ng mas maraming krimen. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ang mga extrajudicial killings. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH. Yes, Sakay. Yung mga kongresista na nakalib ngayon, na mga members ng Quadcom Committee, ayan, nagsipag-uwi na ba sa kanilang mga distrito at magkano kaya binibigyan nila mga tulong sa kanilang mga kababayan, constituents? Hindi ko alam kung magkakano Lakay ang ibinibigay, pero marami ang umuwi talaga ng mga probinsya Lakay at Diyosa. Itong kasagsagan ng Bagyong Christine. Kung hindi man noong bago pagdating ng bagyo, yung iba ay dumating sa kanilang mga probinsya after ng pananalasa at nagsagawa rin ng iba't ibang relief drive. Yung mga congressman na nagsipagbakasyon, binigyan ba ng pabaon ni Speaker at Congressman Saldico? Hindi ko alam, Lakay. Binigyan sila ng baon. Dapat pauwiin sila, walang baon. Dapat ganun ang unang panahon ha? Panahon ni na Speaker Sunny Belmonte, Speaker Nograles, ayan, lalo si Manong Joe de Venecia, ayan. May mga pabaon. Bawat bakasyon ng mga kongresista may pabaon baka naman meron Lakay, lalo at merong ganitong kalamidad, kailangan din nila mga extra na pondo para matulungan din ang kanilang mga kababayan. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Kumusta ang panahon dyan sa Quezon City? Area ng Quezon City Lakay, makulimlim pero hindi naman malakas ng pag-ulan, mga pag-ambon lang ang nararanasan. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Ganang hapon Lakay, Diyosa, ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. That is, anong sabi mo, Mr. President, ha? Freedom of expression. That is a freedom of expression. Kala ko figure of speech lang yan. Samantala, balikan natin ang report mula kay Val Gonzales. Saan din nila yung mga na-rescue o inarestong POGO workers sa Val? At yung ba mga leader dyan, nahuli ba? Ha? Baka mamaya ay nakatakas o pinatakas. Val Gonzales, please come in. Val.
Mayor, dito sa aking likuran ay isa lamang dun sa maraming mga entrance nitong ipinasarang o sinalakay na Nasa Bataan ka pala ngayon? Nasa Bataan, dito Bagak? sa Bagak, Bataan. Dito ako ngayon, Mayor, dahil sinubaybayan natin ito mula pa kaninang umaga. Itong malaking operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Crime Commission at Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ang PNP Criminal Investigation and Detection Group maging ng Special Forces ng Armed Forces of the Philippines na sumalakay dito mismo sa itinuturing na isang illegal na pogo dito sa bayan ng Bagak sa lalawigan ng Bataan, dito sa Bagak, Bataan. Itong isang pinaka-entrada ay isinara ito, kinandado at nakapastil dito sa may pinakaharapan kung ano yung violation nito sa mga umiiral na batas dito sa ating bansa. At isa lamang ito, Mayor, doon sa may actually dito yung pinaka main entrance isa lamang ito dahil napakaraming mga gusali rito. Ilang building yan, Val? Mas malaki ba sa building doon sa Bamban na Tarlac ni Alice Guo? Ganon na ganon, Mayor. Halos hindi ko masagot yung tanong mo kung gaano karami dahil umaasa lang kami dun sa mga binibigay na impormasyon mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Diyan sa kinaroonan mo, di ba tanaw yung mga building kung ilan building nandyan? Hindi mo mabibilang, Mayor. Sa sobrang dami? Wow. Hindi ko kayang bilangin ito dahil maging yung mga tao ng CIDG ay naglilibot na dito sa lugar dahil yung kanilang target ay 15 na subject doon sa laman ng search warrant na inilabas ng korte habang 900 mga empleyado na kinabibilangan ng 300 mga foreigners, 300 Mayor, na mga foreigners na kinabibilangan ng mga Chinese at Malaysian national habang 600 mga Pilipino. Yun yung target na rescue ng mga tauhan ng PAOK, CIDG at maging ng Armed Forces of the Philippines dito sa Bagak, dito sa lalawigan ng Bataan. Itong sina PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz at itong si Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Red Maranan ay pumasok na dito sa lugar at kanina yung kung may papakita dyan sa ating video yung pinaka-entrada mismo meron, napapanood namin yung pinaka-entrada yung makukulay meron silang Halloween decorations dyan sa may pinaka-entrada wala. Dyan mismo sa may dyan mismo yan yung may makukulay, Mayor. Sa may pinaka-entrada may Halloween party pa sila dyan? Nakapag-party pa sila? Yung Mayor, siguro project na rin ng mga empleyado dahil Halloween season ay meron din silang nakalagay na mga dekorasyon doon sa may pinaka-entrada. Ito yung unang pinasok nitong sina Yusek Gilbert Cruz at itong si Regional Office 3 Director Police Brigadier General Red Maranan at makikita mo dun sa loob, Mayor kasasarap ng buhay ng mga empleyado rito. Bakit? Yung mga television nila malalaki. Tapos mukhang yung lugar kung saan iniipon, sagot dun sa unang tanong mo kanina, Mayor, kung saan dinala yung mga empleyado, ay nandun sila, ang tingin ko parang kantin. Maganda yung mga kantin. Itong makikita ninyo itong kung may lalabas natin ngayon itong live video natin, ito yung Special Forces ng Armed Forces of the Philippines at kasama yung isang empleyado. At ang laki nga, ang daming building nito. Parang ang tawag nito, ayan, Diyos ko, parang talo ang mga opisina dito sa Metro Manila sa laki. Compound na ata yan. Meron tayong ipapakitang isang gusali dahil kanina, Mayor, ang binabanggit ko nung kami nandyan sa harapan kanina kay Ma'am May Binauhan ay kasamang May. Ang binabanggit ko ay wala akong makitang mas mataas doon sa 2 o 2 palapag. Pero pagpasok namin dito, doon sa ikalawang layer nitong hilera ng mga gusali, eto, kung nakikita natin dyan, ilang palapag yan? 1, 2, 3, 4, at meron pang balcony. House, rooftop. May balcony dun sa taas, may rooftop pa ito. Ayaw ko namang sabihin pwede ang helicopter dito, pero dahil di pa naman natin nakikita kung may helipad dun sa taas. Pero yan, so far, yung isa dun sa
mga gusali. Pero Val, Yan daw yung executive villa itong pero Val, Hilera. Yes, Val, ayan, kahapon ka pa nagre-report, di mo sinasabi kung nahuli ba yung mga leader dyan? Oo nga. Wala pang ibinibigay na impormasyon dahil lang sinasabi nitong tagapagsalita ng PAOK na si Dr. Winston Casio. Ang kanyang binabanggit na laman nung kanilang search warrant, 15 mga subject. Ito yung mga opisyal ng POGO, habang dun sa panig naman ng mga i-rescue ng mga empleyado ay 900. Yung mga Pilipino, kasama may mga babae, lalaki ba dyan? Yes, Mayor. May mga lalaki, may mga babae halo-halo. Oo, ang nakapagtataka rito, Mayor, na siguro isa sa dahilan kung bakit sinalakay ng gobyerno. Kausap ko kanina yung ilan doon sa mga empleyado, sa mga empleyado ng mga Pinoy. Ang iisa yung kanilang binabanggit, sila daw ay nagtatrabaho bilang BPO, business front nila. Pero ang nakapagtataka, Josa at Mayor, hindi nila alam kung anong kanilang produkto. Hindi ba't kapag ikaw ay... Paano ka makakapag-sell nun kung hindi mo alam yung produkto mo, di ba? Ay kung halimbawa ay nasa customer service ka ng PPO, alam mo kung anong produkto yung o kaya serbisyo. Serbisyo ang yung ibinibigay doon sa publiko na maring nakabili ng produkto at ipapaliwanag mo sa kanila kung sakaling nasira, pero nakapagtataka, Mayor. Hindi nila alam, hindi nila may paliwanag kung ano bang klase ng trabaho yung kanilang ibinibigay sa publiko. Pero alam nila, BPO daw sila. Ayan, sila ba stay, hindi ba nakakalabas? Nakauwi ba sila? Paano ang lingguhan ba ang uwi? Buwanan o paano? Yun ang hindi pa namin masagot, Mayor, dahil nasa liblib na lugar. Actually, itong kinatatayong ko, Mayor, kung titingnan mo sa aking assessment, bundok ito na tinayuan lang ng mga establishment. Talaga? Bundok na tinayuan ng building? Oo, nandun sa labas, Mayor Nakakumpleto na laki dyan ang amenities nila sa loob, kaya sobrang luxurious. Tama ka, Diyosa. Kumpleto dun sa loob. Parang sa sa Porac, Pampanga na bundok din na parang tago, di ba? Correct. Oo, ganun yung sitwasyon. Dahil kung ikaw ay nasa National Road, Mayor, dito actually, yung paglabas mo rito, dito sa baba, yun ang video yung pinadala ko kanina. Paglabas mo dyan sa baba, dahil medyo mataas na lugar ito, kita mo na dun sa mga residential area. Dyan sa baba ay Balanga City, Bataan ang may sakop. Dito sa lugar na kinatatayuan namin ay barangay parang sakop na ng Bagak, bayan ng Bagak dito sa Bataan. Ang explanation ng gwardyang kausap ko kanina, ito pala ay pinaka-boundary ng bayan ng Bagak at siyudad ng Balanga. Kaya boundary ito. Anong sabi ng gwardiya? Nasaan yung mga opisyal? Pag ba nagpupunta dyan, naka-helicopter ba? Malapit ba sa dagat? Hindi ko malapit sa dagat ito, pero kabundukan ito. Bundok yan. Kabundukan na pinabas yung mga puno, pinagkakalbo, dahil kitang-kita mo rin dito sa gilid ng daan. Yung kulay, buti hindi sila binayo ng bagyo dyan. Yung kulay lupa. Lagot si Mayor dito. Alangan ng mga imposible hindi niya alam ito. Siyempre, nagbibigay ng business permit yun. Sino Mayor dyan? Yan ang hindi ko kilala yung Mayor dito, pero ang binabanggit kanina baka Alicio Guo yan, ha? Ang binabanggit doppelganger. Ang binabanggit kanina itong si Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng PAOK, walang legal na permit para mag-operate bilang itong lugar na natatayuan namin. Nako, mananagot si Mayor dyan, tsaka yung police chief. Ayan, sino ba ang hepe dyan sa Bagak? Mayor, yung operasyon nito, Mayor, ay December 27, 2022 pa nagsimula. Wow. Aba, 4 years na nag-ooperate. Dalawang taon na, Mayor. 2 years. Oo, magdadalawang taon na yung operasyon na ito. Yun yung binabanggit ni Dr. Casio kanina, na kinumpirma sa akin nung makapanayam ko, yung gwardiya nitong Centro Park Corporation. Actually, nung pagpunta namin dito, Diyos at Mayor, hindi pa namin alam kung anong pangalan ng lugar dahil hindi binabanggit sa amin, napaka-highly confidential at limitado lang yung informasyon. Val, pagpasok mo sa building, minsan pagka-legitimate na kumpanya yan, may pangalan yan May pangalan ba sa labas? Kung anong kumpanya? Meron, Mayor. Centro Park. Kung may papakita ng RH TV,
yung unang mga ipinakita nating video kanina, nandyan yung Centro Park Corporation. Centro Park yung nakalagay, pero ito yung Centro Park Corporation. Kanina ay humarap yung Malaysian National na nagpapakilalang Chief Executive Officer nitong Centro Park Corporation sa katauhan nitong nagpakilalang Mr. Norman Chow. Yung Chow niya, Charlie Hotel Alpha Whiskey. Ang kanyang binabanggit sila raw ay isang legal na BPO, kompleto raw sila ng mga papeles na nag-ooperate, pero ang sabi nitong si PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, kulang-kulang at hindi sapat yung mga dokumento na hawak para magpapatunay na ito ay isang legal na POGO. Kaya ibinanggit niya na kanina doon sa Chief Executive Officer itong Centro Park Corporation na silang lahat na naabutan dito kasama yung mga opisyal ay tatalhin ngayong, kung hindi man magawa ngayong hanggang magdamag, ay hanggang bukas ay dadalhin dyan sa National Capital Region at dyan ay pansamantala na silang ikukulong at ikakansila na yung lahat ng mga pasaporte, yung mga pasaporte at mga dokumento sa pagiging alien ng mga ito simula ngayong araw. Yan ay in-acknowledge naman yan itong si Mr. Norman Chow, ang nagpapakilalang Chief Executive Officer itong sinalakay na POGO dito sa bayan ng Bagak, dito sa lalawigan. Anong nationalities nila, Val? Yung mga nandyan? Malaysian itong si Mr. Norman Chow. Yung iba empleyado, may Chinese, Vietnamese, Malaysians? Chinese at Malaysian lang daw, yun yung tinabanggit. Chinese, Malaysian, sa Pinoy. Nitong si Dr. Casio. Pero so far, ang nakikita pa lang namin na foreigner na empleyado ay itong si Mr. Norman Chow. At yung mga inabutan namin na gwardyado nitong mga tauhan ng AFP at PNP CIDG sa isang lugar dito sa may isa sa mga gusali sa loob mismo nitong compound ng sinalakay na POGO at ang mga nandun mayor ay pawang mga Pilipino. Okay, maraming salamat, Val. Siyan ang sitwasyon dito sa sinalakay na POGO. Ang binabanggit ng PAOK, maaaring magtagal ng hanggang alas 4 ng madaling araw ang isasagawa nilang pag-iimbentaryo at maisa-isa ang lahat ng mga opisina at lahat ng mga establishmento na nandito sa loob mismo ng sinalakay na POGO dito sa Bagak, Bataan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, live mula sa sinalakay na POGO Hub dyan sa may Barangay Parang, Bagak, Bataan. Samantala, Philippine National Police walang nakikitang matinding banta sa seguridad sa panahon ng undas. Ang balita ay hatid sa atin ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Lakay at Josa, walang nakikitang banta sa seguridad ng pambansang pulisya ngayong panahon ng undas. Yan ang tiniyak ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, sa kabila ng pagdagdag ng puwersang nakabantay sa matataong lugar gaya ng mga sementeryo. Sa pulong balitaan ngayong hapon sa Campo Crame, sinabi ni Fajardo na higit 31,000 na pulis na ay nakadeploy bago mag-primero ng Nobyembre. Tumaas ito mula sa higit 2,000 PNP personnel na unang ipinakalat nitong unang bahagi ng linggo. Maliban pa sa mga force multiplier, paliwanag ni General Fajardo, naka-alerto pa rin kasi ang mga pulis na umaalalay sa mga sinalanta ng Bagyong Christine at Super Bagyong Leon. Dito sa Metro Manila, nag-inspeksyon sa mga terminal ng NCRPO at mga district police offices. Una nang inilagay ni PNP Chief Police General Romero Francisco Marbil sa heightened alert ang hanay ng PNP kontra sa mga kitbahay at para matulungan ang mga babiyahing motorista. Samantala, hindi naman natuloy ang pag-ikot ni General Marbil sa mga terminal at sa mga sementeryo at iniwan na lamang ito sa NCRPO at mga district offices. Pero hindi na binanggit ng PNP kung ano itong emergency nilakad ng Chief PNP ngayong hapon na ito ng Huwebes. Ito si Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, mga tao patuloy ang pagdagsa sa iba't ibang mga sementeryo at mga bus terminal sa Metro Manila. Meron update si Aris number 27. Noche Kakas, please come in. Noche. Sige. Go ahead, Noche.
Lakay, kasama natin ngayon ang District Director ng Southern Police na si Brigadier General Bernard Yang. Alamin natin sa kanya ang kanyang pag-inspeksyon dito sa mga sementeryo sa Southern Metro Manila. Sir, live tayo sa DCRH Worldwide kasama si Lakay Deo Macalma at si Josa. Yes, Deo, magandang hapon po at sa ating mga taga-panood. Kumusta sir yung assessment po ninyo ngayong bisperas ng Undas? Well, kitang-kita naman natin sa paglibot ng ating Regional Director, Police Major General Cindy Hernia, na yung latag ng ating mga kapulisan para doon sa seguridad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga pupunta sa sementeryo at sa mga iba-ibang transport hubs ay maganda po yung nailatag natin na seguridad. Okay, so wala namang mga untoward incidents sir sa mga oras nito? So, this time, wala pa po tayong nare-receive ng mga any untoward incident reported. So, sana, iniim po natin na zero incident tayo sa pagunta nitong Undas. So, sana wala pong maitala na mga konting report pagdating doon sa mga incident. Okay, last sir, para I'm sure wala kayong tulugan ngayong bisperas ng Undas. Yes, hindi lang sa araw na ito. Alam ko na yung ating mga kapulisan ay noong ilang araw na nakadeploy at tuloy-tuloy ito hanggang sa linggo, yung iba hanggang Lunes pa. Okay, thank you very much sir. Si Southern Police District Director, Brigadier General Bernard Yang dito ngayon sa Heritage Park sa lungsod ng Taguig. RH27, Dochika as DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Bago ang balitang sports ni Kristan Karag, batilan natin ng happy birthday. Daming buwabati, mga big time buwabati kay Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC Iglesia ni Cristo. Ayan, kasama dyan sina Ka Ador Plato. Ayan, sabang buwabati kay Ka Eduardo. Ayan si Manong Chabit Singson. At ang daming mga politikong buwabati kay Ka Eduardo Manalo sa kanyang birthday ngayon. Happy birthday din kay Engineer Gaspar Badillo. Binabati ni Kuyang Dado. Magpapainom ba ito ng Emperador Light, Kuya Dado? Eto, si Engineer Adlay Cabuyadaw. Naragsak nga pa nagkasagay kasen, Aba, hindi lang Emperador Light, meron pa siyang pinapaitang kambing. Sarap naman yan. At Miss Nading Duplana ng PMA Sandigan 82, happy birthday. At happy birthday din kay Jose Popoy Tarok the 5th. Poy, laba tayo dyan. Happy birthday po. At siyempre si Mabel Arribe. Captain Benyes Cubal ng Eye in the Sky. Mr. Pingoy Lagumbay at si Attorney William Manzanares ng BIR Central Office. Binabati ni Kuyang Ador Andrada ng DPWH at mamaya Miss Josa bilang bahagi ng pa-birthday ni Attorney William Manzanares, bibigyan kita mamaya ng kanyang regalong Osaka Gen White Soap. Wow! Happy birthday po! With glutathione, collagen at meron pang vitamin C. Sabon, may vitamin C. Kinakain ba yan? Iniinom? Iniinom ba yan? At maraming salamat kay Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ngayon na Miss Josa. Magkano lakay? Tago mo yung dollar mo, baka tumaas pa. Pero bumaba ang palitan ngayon kumpara kahapon. Kung kahapon ang palitan ng dollar ay 58 pesos and 23 centavos. Ngayon sabi ni Mr. Michael is my guy ay 58 pesos and 10 centavos. Maraming salamat bossing ninong Mr. Michael is my guy. At sa balitang sports, Miss Josa. Yan, sa ating sports, mga Filipino batter, wala pa ring talo sa East Asia Cup. Ang sports na balitang yan hatid sa atin ni RH53, Kristan Karag. Kristan. Naatiling walang talo ang Pilipinas sa papatuloy na East Asia Cup sa Clark, Pampanga. Nasungkit na mga Pinoy ang kanyang kalawang panalo sa torneo. Kahapon patapos pataubin ang mga pambato ng Singapore 15-0.
Bago nito, nagwagi rin ang mga Filipino batter laban sa Indonesia 11-1 nitong Martes. Susunod namang mga kalaban ng Pilipinas ang mga pambato ng Thailand na meron ng 2 panalo at 1 talo sa torneo. Maghaharap ang Pilipinas at Thailand bukas sa Clark, Pampanga. So si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. Magandang hapon kay Congressman Atty. Byong Garing ng Muntinlupa at si Romel Cabanela. Abay, sabi niya matraffic ngayon sa Islex, going Skyway, papuntang South Bayan, Romel, northbound. Bakit? Usually southbound. Baka yung papunta ng Sukat. Ayan, matraffic dyan talaga, Andyan ang Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park. At binabati nga pa natin si Reggie Espiritu. Ayan. Binabati natin kasi tayo, yung linya natin kanina parang inaano ni Sir Reggie. Nilalaro ba yung linya natin? Kung saka na pare ko, Reggie Espiritu. Yeah. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po yung nakasama Josa Cruzat. Susunod na mabalansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Oras eksakto, alas 5:07.